Purihin ang Diyos, purihin ang ating Panginoon. Ano ang ginagawa mo para sa Diyos? Sa Ebanghelyo ngayon makikita natin na ang Diyos ay nagpaalala sa atin na marami ang aanihin, ngunit kokonti ang manggagawa. Kapatid, may paanyaya ang Diyos sa iyo at sa akin ngayon. Tayo ang manggagawa na inaasahan niya na magdala ng kanyang biyaya, ng kanyang kapayapaan, ng kanyang pagmamahal para sa mga taong nanghihina, sa mga taong nawawalan ng pag-asa, sa mga taong hindi malalim ang kanilang relasyon sa Diyos, sa mga taong hindi kilala ang Diyos. Kapatid, ito ang misyon natin sa buhay. Mula nang tayo'y bininyagan, ay nagkaroon tayo ng misyon, responsibilidad na magamit ng Diyos, na gumawa sa ubasan ng Diyos para mailapit sa Kanya ang ibang tao. At ang pinakamagandang paraan para mailapit sila ay sa uri ng ating pamumuhay. Nawa makita nila ang Diyos sa atin. Nawa marinig nila ang Diyos sa atin. Kapatid, kung wala kang ginagawa sa buhay o paaaring busy ka, pero binibigyan mo ng time, panahon ang Diyos, nagbibigay ka ng panahon para sa Diyos, para mailapit ang ibang tao, merong bunga na maganda sa iyong buhay. Nakakaranas ka ng kagalakan, nakakaranas ka ng kapayapaan. Para sa mga taong walang ginawa kundi ubusin yung oras sa mga bagay na makamundo, sa mga oras sa social media lalo na ngayon, pag natapos yon, yung kanilang ginagawa, parang may kulang. Kaya marami ang nade-depress dahil hindi nagagampanan yung misyon na pinapagawa ng Diyos. Kapatid, ito ang hamon ng Diyos sa iyo at sa akin ngayon. Sa buhay natin sa mundo, dapat meron tayong ginagawa para sa Diyos. At ang paggawa na yan ay ipamalita ang kabutihan ng Diyos, ang kapayapaan ng Diyos. Ipadama ang pag-ibig at kagalakan at kagalingan ng Diyos. Kapatid, ganito tayo kamahal ng Diyos. Isang mapagpalang araw sa iyo at sa iyong mga mahal sa buhay. Pagkalat natin ang mabuting balita, ang Diyos ang mabuting balita. God is good. God bless.